Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong Bagyong Marce. Gaya nga ng inaasahan, mabagal na pong kumikilos. Ito pong Bagyong Marce dito sa eastern section ng hilagang bahagi ng Northern Luzon. Halos promeno pa po ito o halos tumigil dito po sa general area na ito. Ang Bagyong Marce po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 315 kilometers east o silangang bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan. So nandito po yan sa karagatan, dito po sa may East Philippine Sea, nandito po sa silangang bahagi ng Cagayan. Ang pagbagal po nito, ang halos pagtigil ay dahil po sa interaksyon nito sa ating northeasterly wind flow at sa ridge ng high pressure area sa itaas na bahagi nito. Ito po ang northeasterly wind flow at yung ating tinatawag ng vertical wind shear at yung ating cold air intrusion o yung pagpasok ng malamig na hangin ang pumipigil po sa tuluyang paglakas nito pong Bagyong Marce. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa typhoon category pa din ng Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa halos 150 km/h malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 185 km/h. Meron tayong inaasahang bahagya pa o unti-unti pang paglakas nito pong Bagyong Marce, pero if ever nandito na po yan sa itaas na bahagi ng Cagayan area, makakita po tayo ng paghina nito dahil nga doon sa interaction nito sa ating northeasterly wind flow at na rin po sa interaction nito sa ating landmass or kalupaan. Ito rin ating northeasterly wind flow, although pinipigilan niya ang tuluyang paglakas nito pong Bagyong Marce, yan din po ang tumutulak dito paibaba sa direksyon ng ating bansa. Magsisimula na po itong kumilos pakanluran o westward sa direksyon po nitong general area ng Cagayan o itaas na bahagi ng Northern Luzon. Kung may bagyo man, bakit walang ulan at mainit? Again, wala na po tayong habagat or kahit yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Kaya ito pong mga general area sa ibaba ng bagyo, ang malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, ang Visayas at Mindanao, ay wala na po tayong inaasang significant na pag-ulan, maliban lang sa mga pulo-pulo o isolated na pag-ulan or mga thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Yung ating prevailing o yung ating dominanteng wind system ngayon ay yung tinatawag nating northeasterly wind flow or yung ating amihan. Kung papansinin nyo, itong ating satellite image, yung ating buntot ng bagyo ay nandito sa itaas na ito. Yan din po yung ating tinatawag na frontal system o yung salubungan nitong ating amihan o northeast monsoon at nung hangin na hinihila nito pong Bagyong Marce. So yung ating concentration po ng mga pag-ulan ay mula dito sa general area ng bilog nitong Bagyong Marce at sa itaas na bahagi nito. Para po sa ating bansa, yan po ang general area ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pero ito pong frontal system ay umabot pa or nag-extend pa dito po sa general area ng Taiwan at dito po sa mga isla sa katimugang bahagi ng Japan. So yung ating area of interest o yung ating area of concern ay ito pong malaking bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon na kung saan didikit po dyan ito pong Bagyong Marce at sasabit din po dyan yung kanyang buntot o yung interaksyon nito dun sa ating northeasterly wind flow. Kaya kapag panahon po ng habagat or southwesterly wind flow, nasa ibaba po ang buntot ng bagyo. Ngayong panahon ng amihan o northeasterly wind flow, nasa itaas na po yung kanyang inflow o yung kanyang buntot. Sa ngayon, meron tayong inaasahang degrading weather o unti-unting pagsungit o pagpangit ng panahon dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Mauna pong maapektuhan, ito pong eastern section nito, ang general area ng Cagayan, Isabela at ang hilagang bahagi ng Aurora. Ganun din po, ito pong general area ng extreme Northern Luzon. So, posible po tayong makaranas dyan ng mga pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Habang kumikilos naman pakanluran, ito pong Bagyong Marce, mas maapektuhan naman ito yung ilang bahagi ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Norte, Abra, Apayao, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera. So narito po ang pagtaya ng Pag-asa para sa accumulated rainfall o pinagsama-samang pag-ulan sa loob ng 24 oras o 24 hours. So bukas habang mas malapit na o nakadikit na po ang Bagyong Marce dito sa general area ng Cagayan, meron po tayong posibleng intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan dito sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Apayao. Ito po yung mga areas na medyo malapit sa mismong gitna or sentro ng Bagyong Marce. Meron din tayong inaasahang heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Ilocos Norte at dito po sa general area ng Batanes. Samantalang posible po yung mga moderate at kung minsan heavy rains dito po sa area ng Isabela, kasama po dyan ang Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province bukas. At sa darating na Biyernes naman, if makatawid na ito pong Bagyong Marce at nandito na po yan sa kabilang bahagi ng Northern Luzon, magpapatuloy po yung ating intense hanggang torrential rains dito po sa general area ng Cagayan, Apayao, kasama na po dyan ang Ilocos Norte.
Meron din tayong inaasahang heavy hanggang intense rains dito po sa Ilocos Sur, Abra, kasama na po dyan ang area ng Batanes sa Friday. Samantalang mga posibleng moderate hanggang heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa general area ng Kalinga, La Union, Benguet at Mountain Province sa darating ng Biyernes ayon sa Pag-asa. So kung mapapansin nyo, nag-shift yung ating mga pagulan dito sa western section ng ating bansa dahil nandito na po banda ang bagyong Marce sa darating na Biyernes. So yan po yung kanyang panglabas na kaulapan or inner circulation at yung kanyang inflow ng hangin. So again, wala po tayong masyadong indirect effect sa posibleng pagdaan nito pong bagyong Marce sa ating bansa. Pero meron po tayong direct effect nito at yung interaction nito sa ating northeasterly wind flow. Yung ating area of concern at interest o yung ating critical areas ay itong ang general area ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Kung saan tatawid dyan, ito pong gitna or sentro ng bagyong Marce. Kaya maghanda po tayo sa mga posibleng epekto ng mga malalakas na pagulan maaaring idulot ng bagyong Marce. Ganun din po ang malalakas na bugso ng hangin, particularly dun sa mga general area na malapit sa gitna or sentro ng bagyong Marce. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.